Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game ng Barangay Nebra kontra sa kupunan ng Talk and Text Tropang Giga. Game 2 na to mga ropa. At another one, yet again, isang talo na naman ang pinalasap ng Talk and Text sa kupunan ng Barangay Nebra. Ngayon mga ropa, ang diskarte ni Coach Tim Cone ay hindi tumatalab sa kupunan ng Talk and Text. At ang nananaig ngayon ay si Coach Chot Reyes at ang kanyang mga players. Talakayin natin at himayin ang mga naging advantages ng Talk and Text sa Game 2 kung paano nila natalo ang kupunan ng Barangay Nebra at umabante na sa serye ng 2-0. Ito ang game breakdown at analysis, Talk and Text vs Barangay Nebra Game 2. Simulan na natin to. Okay game. Dito sa first quarter mga ropa, sinubukan agad mag-takeover mode ni Justin Brownlee. Kumbaga nagpainit agad siya. Dito nga ang matchup niya, ang bumabantay sa kanya dito ay si Ronday Hollis Jefferson. At ang ginawa niya dito ay nataka niya ang depensa ni RHJ. Easy 2 points para kay JB32. At another one mga ropa, sabi ko nga, start pa lang ng laro, agad na nagpapainit to si JB32. Kasi kung mapapansin nyo nung Game 1, masasabi nating nalimitahan ng Talk and Text sa scoring si Justin Brownlee noong Game 1. Kaya Game 2 mga ropa, pakiwari ko dito. Sinusubukan agad niyang magpainit at mag-takeover mode. Kaya another one pagkatanga niya dito sa depensa ng Talk and Text, easy layup ang kanya nakuha. Basket is good for JB32. Una natin i-take note dito sa game na to mga ropa, ang defense ng Talk and Text. Sobrang commendable ng defense yung ginagawa nila kontra sa kumuna ng Barangay Nebra. Lalo na to si Ronday Hollis Jefferson. Pansinin natin dito na si Stephen Holt ang may hawak ng bola. At tignan nyo yung ginawa niyang depensa dito kay Stephen Holt. Halos hindi makawala si Stephen Holt dito at tila ba parang nagpanik si Stephen Holt dito sa depensa ni RHJ. At the same time, ang higpit ng depensa na yan ni Ronday Hollis Jefferson. Pero sa depensa niya na yan, bihira siyang makakuha or mag-commit ng foul kahit mahigpit yung depensa niya. Actually mga ropa, si Ralph Koo dinedepensahan din ng ganyan ni Ronday Hollis Jefferson. Kung papanoodin nyo yung buong game ng Game 2, makikita nyo doon na pag umahawak si Ralph Koo ng bola, talagang hinahabol siya ni Ronday Hollis Jefferson. Pine-pressure siya. Tapos dito mga ropa, another one, sumalaksak umatake dito si Scottie Thompson dun sa may paint. Pero mintes ang tira. At ang naka-pick up ng rebound dyan ay si Japet Aguilar. Pero si Ronday Hollis Jefferson mga ropa, nandito sa ilalim na kayang sumabay kay Japet Aguilar. At ganun nga ang nangyari. Block ang nangyari dito kay Japet Aguilar. Supalpal siya dito ni Ronday Hollis Jefferson ng harap-harapan. Tilapon yung bola, parang nag-volleyball si RHJ. Dahil sa maigpit na depensa na to mga ropa ng Talk and Text, talagang nahirapan ang Barangay Nebra dyan na magkaroon ng magandang tira. Kumbaga naging main factor yan. Oo, nakakatira yung kupunan ng Barangay Nebra, pero still yung depensa na to ay nagpapahirap sa kanila para magkaroon ng open look at great shots. Katulad nga nito sa next possession ng Barangay Nebra. Eto, nagpasapasaan sila dito ng bola. Pinaikot nila dito yung bola. Pero still great defense pa rin para sa kupunan ng Talk and Text dahil nakaka-close out sila dyan. At ang ending yan mga ropa, si RJ Barrientos ang nag-take ng shot dito. Pero tignan nyo yung ginawang close out dito ni Jason Castro. Sa close out na yan, nablock pa niya yung tira ni RJ Barrientos. Another great defense shown by Talk and Text Tropang Giga. Ibig sabihin nito, talagang nahihirapan ang kupunan ng Barangay Nebra na magkaroon ng tira dito sa depensa ng Talk and Text. Kung hindi pa rin kayo kumbinsido sa sinasabi ko na magandang depensa dito ng Talk and Text, ito ang isa pang possession ng Barangay na kung saan naubos ang shot clock sa kanila, kaya nag-end up si Scottie Thompson sa isang pilit na tira na to. Para kay Coach Tim Cone mga ropa, hindi applicable yung mga pilit na tira na yan. Hindi nila play yan. Pero ang nangyari nga dito, dahil sa defense ng Talk and Text, naging ganyan, naubos yung shot clock ng kupunan ng Barangay. Ending corner 3-pointer para kay Scottie Thompson. Well defended yan. Basket is not good para kay Scottie Thompson. Grabe ang depensa dito ng Talk and Text number 1. At dito na tayo dumako sa pangalawang take away para sa Talk and Text dito sa game na to. Ang another one na pumatay dito sa kupunan ng Barangay Nebra ay ang fast break points na ginawa dito ng Talk and Text. Nakarami-rami din ang kupunan ng Talk and Text dito sa fast break points. At sa fast break na yan mga ropa, ang transition defense ng Ginebra ay sobrang poor at hindi commendable. Kasi nagawang mag-fast break dito ng Talk and Text nang usually hindi nila nasasabayan dito sa game 2. Sabi nga ng commentator kanina mga ropa, mukhang pagod na pagod daw ang kupunan ng Barangay Nebra kumpara sa kupunan ng Talk and Text na takbo ng takbo at ang lakas sa depensa. Kumbaga napapansin nila na mas matagal daw ang stamina ng kupunan ng Talk and Text kumpara sa kupunan ng Barangay Nebra. At this time mga ropa, another one na naman, fast break na naman ang kupunan ng Talk and Text. At dito si RHJ ang nanguna para sa kupunan ng TNT. Easy 2 points lang yan para kay RHJ, fast break yan, no problem. Sa pagkakataon na to, tumitirada pa rin si Justin Brownlee. Pakurot-kurot nga lang, nakakuha siya dito ng easy 2 points against kay RHJ. At ito na ang pangatlong takeaway
dito sa game na to ng Talk and Text kontra sa Barangay. Ito ang pangatlo na nagpapanalo para sa kupunan ng Talk and Text. Mostly kanina kung papanoorin nyo yung buong game, ang daming 3-pointers ang nagawa dito ni RHJ. Actually mga ropa, 6 na 3-pointers na tumataginting ang ginawa ni RHJ dito sa game 2. Kung i-convert natin yan into points, tumataginting na 18 points yan in terms of 6 na 3 points niya. Grabe. At nagtala din dito si Rondae Hollis Jefferson ng 37 points, 13 rebounds at 7 assists. Pero isa talaga to sa main factor kung bakit napatay at kinitil ng Talk and Text ang kupunan ng Barangay Nebra dito sa game 2. Yung mga 3-pointers si RHJ. Ang masakit kasi sa part na to ng Barangay Nebra mga ropa, mostly yung mga 3-pointers si Rondae Hollis Jefferson ay open na open dun sa may ibabaw. Halos lahat ng 6 na 3 points niya dun sa ibabaw mga ropa at hindi nababantayan ang kupunan ng Barangay Nebra. Kaya ang tendency dyan, open na open si Rondae Hollis Jefferson at marami siyang in-score na 3 points dito. Dito nga mga ropa, dahil sa ginagawang help defense dito ni Maverick Amnesia sa ibabaw doon sa may kabilang corner, nagkaroon ng pagkakataon dito si Rondae Hollis Jefferson para ma-open. Enough space yan, ang laking space niyan para sa kanya. At matangkad daw si Rondae Hollis Jefferson kaya mahirap tabalin ang tira nito sa may 3-pointer. Ang resulta niyan mga ropa, basket is good para kay Rondae Hollis Jefferson, no problem. Eto, pakitaan ko naman kayo ng pampalubag loob na play para sa kupunan ng Barangay Nebra. Pumoste dito si Rondae Hollis Jefferson against kay Justin Brownlee. What a block ang ginawa dito ni Justin Brownlee against kay RHJ. At sa senaryo na to mga ropa dito sa game 2, hindi lang naman kasi si RHJ ang nakakapuol ng 3-pointer. Take note mga ropa, tumataginting na 14 out of 37 na kupunan ng TNT Tropang Giga sa may 3-point line. 38% yan. Samantalang kupunan ng Barangay Nebra ay 7 out of 27 lang. 7 3-pointers lang ang nilang napasok, 26% yan. Makikita natin dito na lamang talaga sa 3-point shooting ang kupunan ng Talk and Text. Although 3-point shooting team ang kupunan ng Barangay Nebra, pero sa pagkakataon na to lamang ang Talk and Text dyan. At dito nga mga ropa, well defended naman dito si Calvin Oftana, pero still naipasok niya pa rin yung 3-pointer na yan. Basket is good. At another one mga ropa, dito this time si Glenn Cobuntin naman ang tumira ng 3-pointer. Walang nakapag-close out dito kay Cobuntin, kaya enough space yan para makatira siya ng open 3-pointer. Again, pasok na naman ang 3-pointer na to para kay Cobuntin. Basket is good. Magkasunod na possession mga ropa, this time possession ulit ng kupunan ng Talk and Text. At another one, same spot, same shot para kay Glenn Cobuntin. Another one, same result din. Basket is good para sa kanya, 3-pointer long bomb. 14 out of 27 ba naman ang kupunan dito ng Talk and Text sa may 3-point line. Ito dapat ang pinagtutuon ng pansin ng Barangay Nebra sa next game. Dapat hindi nila hayaang makatira sa 3-pointer ang kupunan ng Talk and Text. At sa pagkakataon na to mga ropa, another one, si Calvin Oftana naman ang pumukol dito ng long bomb. Again, basket is good na naman para kay Calvin Oftana. Calvin Oftana, RHJ, Glenn Cobuntin, pare-parehong mga shooters yan. Idagdag mo pa si Reynam Batak at Jason Castro, RR Pogoy, puro mga 3-pointers yan para sa kupunan ng Talk and Text Tropang Giga. At dito nga sa game 2, nakatira sila ng mga open 3-pointers, lalo na si RHJ. Ang dami niyang open 3-pointers sa top of the key. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pinned comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. Ngayon mga ropa, kung kayo ang tatanungin ko, ano sa tingin nyo ang dapat i-improve ng kupunan ng Barangay Nebra sa Game 3 para makakuha naman sila ng isang panalo dito kontra sa Talk and Text? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.